ilang percent na ba ang kanyang battery health? She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hi guys! It's your girl Ja and welcome back to my channel. So ayan guys, finally may panibago na akong vlog dito sa YouTube. Ang tagal kong nawala, grabe. Last year pa ata yung last upload ko ng matinong vlog kasi mga ina-upload ko ngayon is kung ano lang yung ina-upload ko sa Facebook dahil nga medyo sa Facebook ako active. Ayan, so nakalimutan ko na mag-content dito sa YouTube and ayun, nawalan din talaga ako ng gana, I don't know. Dahil nga syempre minsan ang hirap talaga mag-isip ng content and ayun, kalimitan wala din talaga akong time. Sobrang dami kasi namin ginagawa, lalo na ngayon, 4th year na kami. Ayan, share ko lang guys. So, dito na ako nag-rant. And ayun nga guys, medyo nakalimutan ko na nga kung paano mag-vlog. Medyo hindi ko na alam kung paano magsalita dito sa camera. But anyway, I'll try my best na makapag-vlog ulit ng ayos sa inyo. And ayun guys, sorry agad sa quality ng video na i-upload kong ito. Dahil, ayan, ang gamit ko ngayon is yung aking iPad na bago kong binili. And kung nagtataka kayo kung bakit ito yung aking pinang-vlog ngayon, dahil ayan guys, finally ito na yung pinaka-inaantay nyo, yung update sa aking iPhone 11 na binili ko sa Green Hills, specifically sa Dim Gadget. And ayun din pala guys, isa rin sa pinaka-main reason kung bakit hindi ako makapag-vlog about sa update sa aking iPhone 11 is dahil wala akong pang-vlog. Kaya naman ayan guys, nung nakabila ako ng iPad, naisipan ko na talagang ituloy na i-vlog kung ano nga ba yung update sa aking phone para maipakita ko siya sa inyo. So ayun guys, hindi ko na patatagalin itong intro ko. If you wanna know kung ano na nga ba talaga yung update sa aking iPhone 11, then please keep on watching. So, ayan guys, ipakita ko na sa inyo yung aking iPhone 11. So, ito siya ngayon. Ayan, diba? Ang ganda ko. So, diba mas maganda na naipapakita ko sa inyo yung phone at makikita nyo talaga dyan mismo kung ano na nga ba yung update sa kanya. And nag-prepare din ako sa isa ko pang phone ng mga questions, ayan, nandito, para hindi ko makalimutan yung mga sasabihin ko sa inyo. But, kung meron pa naman akong makalimutan na sagutin, nakatanungan nyo pa about sa aking phone, feel free to comment down below. Nasagot naman po ako, guys. Anyway, mabalik na tayo sa ating mismong topic, sa update nga sa aking iPhone 11. So, let's start for the first question. So, kamusta na ba yung aking iPhone 11 after ilang months? Oh my God, hindi ko natanda. So, binili ko siya guys ng August 25. So, August, September, October, November, December, January. So, 5 months na siya ngayon. So, kamusta na yung phone after 5 months? So, for my own experience, syempre akin tong phone. Pasensya na guys sa ingay ng aso at ingay ng electric fan. Malamok kasi. Tsaka yung aso nasa kapitbahay, so hindi na natin siya mapipigilan. Anyway, kamusta na nga yung phone after 5 months? Still good, sobrang smooth. It works perfectly guys. As you can see, nagana pa rin yung kaniyang face unlock. So, itry ulit natin guys. Ayan. Naka-close siya, pero i-open natin and then swipe. So, ayan guys. So, it works perfectly. Wala pang sira after 5 months. And goods na goods siya. Wala akong nagiging problem as in. Sa appearance naman, it's so nice pa rin. Although, nung binili ko to guys, is meron na siyang mga dents, may gas-gas. And yun pa lang din yung gas-gas niya hanggang ngayon. Wala namang pinagbago. So, tanggalin natin yung case para mapakita ko sa inyo. Dahil alagang-alaga ko naman siya guys. And nasa sa inyo naman yun kung paano kayo mag-alaga. So, kung maalaga naman kayo guys, is ayan, hindi naman siya magagasgasan. And ako kasi, nagpapapalit-palit din ako ng case. Kaya hindi siya yung bumabakat sa mismong phone. So, isa yon sa marirecommend ko sa inyo na huwag nyong i-maintain na isang phone case lang kasi, 'di ba? Pag sobrang tagal na nung case, bumabakat na siya sa mismong phone. So, hindi siya maganda. Nagkakaroon siya ng parang something sa phone nyo. So, ayun. And hindi nyo siya makikita but may gas-gas siya dito. Pero yung gas-gas nga na yun is nandun na siya nung binili ko siya. So, ayun pa lang din naman. Sobrang kinis pa rin ng aking phone. Ayan. By the way, ayan, color black yung pinili ko dahil yun lang yung available na may 256GB. So, 256GB ito. So, next question. Ilang hours charge at ilang beses sa isang araw? So, ako, since meron pa nga akong isang phone dito, which is ito ay Realme C something, C12 ata. And
ito talaga is extra ko lang. Hindi ko talaga siya malimit gamitin. Nagagamit ko lang siya pag charge ko to. So, basically, ang pag-charge ko lang talaga is one time sa isang araw. And ang maximum is 2 times na. Lalo na kapag nag-e-edit ako ng vlog. Ayan. Pag nag-edit ako ng vlog, marami kasi minsan ako mag-edit. Ganon, tuloy-tuloy. Or kung hindi man tuloy-tuloy, napapa-IG, Facebook din ako. So, ayun. Nakakadalawa akong charge sa isang araw pag nag-e-edit ako. Pero pag hindi naman is isang beses lang dahil nga may extra phone naman ako. And ayun pala guys, kung nagtataka kayo kung bakit inantay ko pa rin itong iPad na to, kung meron naman akong isa pang phone na pwede kong gamitin pang vlog, is sobrang labo ng cam niya. As in. And, yeah, kaya nga ako nag-upgrade ng phone is para makapag-provide sa inyo ng quality vlogs and hopefully talaga camera na yung mabili ko soon. Let's claim it. Camera naman sa susunod para talaga mas maganda yung quality. So, yun. Yun yung reason kung bakit hindi ko naman ginagamit itong isa sa pagbablog. But, hindi ko naman sinasabi guys na kapag Android is pangit yung quality. Medyo mababa lang kasi yung unit na ito. So, hindi talaga siya perfect for vlogging. May mga Android din talaga na grabe yung quality ng camera. So, ayun guys. Yun lang naman sa pag-charge ko ng aking phone. And also, yung charger pala nito guys is napalitan ko na. Kasi nung binili ko tong phone sa Dim Gadget, included na doon guys yung charger, may free earphone na din. So, yeah, so may charger siyang sarili. Pero yung charger na yun ay 5 watts lang ata. So ngayon, ang gamit ko na is hindi iyon. Binili na ako sa McDodo. So kung gusto nyo rin, ilalagay ko na lang yung link. Fast charger siya guys. Okay, next question naman is ilang hours nagagamit. So for me, kapag nag-e-edit ako, actually mga 4 to 5 hours lang. Straight na yon, tapos bukas yung wifi or yung data. Tapos yun nga, minsan nakakapag-view pa ako sa TikTok, ganyan. So mga 4 to 5 hours, pinakamatagal na is 6 hours. Ayan. So lobat na siya noon. Hindi naman dead bat, mga 20% or 30% na siya noon. And kapag naman hindi ako nag-e-edit or something, naglalast talaga siya sa akin ng isang araw as in. So yan, next question ulit. Naglalag ba or smooth pa din ba yung phone? So ayan, kung smooth pa rin ba yung phone. Okay, let's see. Ayan, pakita ko sa inyo. As you can see, wala naman siyang lag. So para mas kita nyo guys, pang-share screen na lang ako dyan. Ayan, so sa settings. And as you can see guys, yung available na lang is 99 GB. Although 256 GB to, sa dami ko na talagang videos and everything. So, ayan. 99 GB na lang siya. And still, it's so smooth. As in guys. Walang lag. So, try natin magbukas ng isang app. Ayan, dito sa aking Facebook. So, yeah. Hindi lang bukas yung wifi ko, pero still smooth siya. And, ayun, hindi siya naglalag sa akin. So, ayun guys, after 5 months of using this iPhone 11 na second hand, ayan, still smooth, no lag. So, yeah. So, next question naman guys is legit ba yung Dim Gadget? So, ayan, kanina ko pa siya binabanggit. And baka yung iba sa inyo is hindi pa napapanood yung previous vlogs ko na bumibili na ako ng phone matagal na sa Dim Gadget. Is yes guys, Dim Gadgets is sobrang legit. Sobrang dami nang bumibili sa kanila. Sila Ate Zainab, Ate Camille, si Andrea Brillantes. Ayan guys, dun sila bumibili sa Dim Gadget. And check nyo na lang guys yung page nila. Ipa-flash ko dyan sa screen. Ayan, yung FB and IG page. Dahil marami silang scammer na page. Yung gumagaya sa kanila. Ayan, ito yung legit page nila. And makikita nyo dyan, nakapost naman dyan kung sino yung mga celebrities na bumibili dyan sa kanila. And also, ilalagay ko din yung link nila sa description box para hindi kayo mapunta sa kung anumang scammer na page nila, ganyan. So, don't forget to check the description box, guys, para isang click nyo na lang, diretso na kayo sa page nila. And if you gonna ask, guys, kung saan ko binili yung iPad ko is hindi sa Dim Gadget. And kung itatanong nyo din kung bakit hindi sa Dim Gadget, is because wala kasi silang installment and hindi ko kayang bumili ng iPad ng cash. So, sila po is cash basis. Wala silang installment. So, kapag ang nag-reply sa inyo or ang nakachat nyo Dim Gadget ay may installment, therefore, scam yung mga yon guys. Again, ang Dim Gadget po ay walang installment. Cash
basis po sila. Ang kagandahan naman sa kanila, although cash sila, nagsi-COD sila guys sa lahat. Pag dumating na sa inyo yung unit, tsaka kayo magbabayad. As in cash on delivery siya. So, hindi kayo ma-scam. So, mache-check nyo yung phone before kayo magbayad. Double check it. Ayan. Meron din akong vlog guys about sa kung paano mag-check ng phone. Kung ano yung mga dapat nyong i-check. Ililink ko na lang din dyan. And pakita ko sa inyo dyan guys. Ayan. Yung vlog na yan guys, dyan ko sinabi kung ano yung mga dapat nyong i-check. So, ayan guys. Next question na tayo. Nag-update ka ba ng iOS? Nagka-problem ba? So, ayan, nung binili ko to guys, hindi ko natanda kung anong iOS siya, but nag-update po ako. Dahil 'di ba guys, ngayon ay iOS 16 na. 15 ata to nung binili ko. So, ayan, nag-update ako guys. So, ayun guys, iOS 16 na po yung phone ko and yes, nag-update ako, but no problem at all. Hindi nasira yung camera ko. Ayan guys, share screen ko na lang ulit. Pakita ko sa inyo yung quality ng camera ng aking phone. So, ayan guys, let's try the camera. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung sa photo niya. Still so nice. Sobrang ganda, diba? Pak. Ang fresh ko dyan, B. Sobrang ganda talaga ng iPhone 11. And pagpasensyahan nyo na guys, ayan, medyo nasisira na yung aking mga wallpaper sticker. But, yeah. Ayan po, yung camera niya. And for the portrait, still working na detect niya ako. So, sa back cam naman, ayan, wait, di tayo ma-detect. Move far away. Ayan. So, nagana pa siya sa panorama, working, slow-mo, ayan, and time-lapse. So, goods na goods, wala naman naging problem kasi kalimitan sa mga nag-a-update ng iOS 16 nagkaka-problem sa camera, hindi na nag-o-open and anything. Sobrang daming naging problem pero sa akin is wala naman. And yeah, walang naging problem nung nag-update ako ng iOS. Okay, next question na ulit tayo. Mabilis ba malobat, especially kapag nagti-TikTok? So, ayun guys, kapag nagti-TikTok naman ako or anything nga dito sa iPhone 11, hindi naman ako nabibilisan sa kanya malobat dahil nga maganda talaga yung battery na niya compare nga sa mga lower iPhones. So, ayun guys, for battery ng iPhone 11, talagang makunat na siya. So, yeah. So, ayan guys, last question na and ito talaga yung pinaka hinihintay nyo sa update nga ng aking iPhone 11 is ilang percent na ba ang kanyang battery health. So, ayun guys, hindi ko na na-check yung aking battery health. So, ngayon ko lang din siya ma-check. So, sabay-sabay nating malalaman kung ilan na nga ba ang battery health ng aking iPhone 11 after 5 months. So, wala tong edit, wala tong Kimi. So, ayan, naka-screen record na ako dito and ayan guys, nasa settings na tayo. So, battery and battery health. Ayan guys, 82% na lang yung aking battery health after 5 months. So, ayun guys, kung nagtataka kayo kung bakit 82% na lang yung aking battery health after 5 months, kahit ako nagtataka rin. But, for me, it's still good compared dun sa aking iPhone 10. 8 months ko siya nagamit, guys, before ko siya ibenta, before siya mawala sa akin. 100% pa siya ng 8 months. Pero itong iPhone 11 ko is 82% na lang after 5 months lang. And kung itatanong nyo kung nagwo-worry ba ako dahil bumaba siya ng ganun kabilis, yes, nung una nagwo-worry ako, but eventually hindi na rin. Wala na akong pake sa battery health ng aking phone. Nakuha ko to, by the way guys, is 100%. And ayun, bakit hindi ako nagwo-worry is because marami na ako napanood na TikTok, na content about sa battery health ng iPhone. Sooner or later naman talaga guys is talagang bababa yung battery health ng phone nyo at hindi nyo siya mapipigilan. And compare naman sa performance nung 100% pa yung battery health nito at ngayong 82%, nothing. Walang pinagbago. Like, hindi siya ganun kabilis malobat, hindi siya mabilis malobat, hindi siya bumibilis malobat. Hindi sa pag-e-eme guys, dahil yun talaga yung nararanasan ko sa kanya. Yeah, that's it guys. Yun lang naman yung vlog ko for today. I hope you guys enjoyed this video. And thank you so much guys for watching. Don't forget to like and subscribe and also share this video. Ayan. And yeah, keep safe guys and I hope to see you on my next one. Bye!